Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay August 21 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Pius X at bilang mga Pilipino, ginugunita din natin ang Ninoy Aquino Day at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging saksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, ating natunghayan ang kwento ng mayaman na lumapit kay Jesus upang magtanong kung paano siya magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang malalim at mahalagang aral na may kinalaman sa kanyang kapanahunan, ngunit ang mensahe nito ay patuloy na may saysay sa ating panahon sa kasalukuyan. Napakinggan natin sa kwento na ang mayaman ay sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. Sinasabi niya kay Jesus na sumusunod siya sa kautusan ng Diyos mula pa noong siya ay bata pa. Subalit, may isang bagay pa na kailangan niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Jesus na ibintan niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ibahagi sa mga dukha ang pinagbilhan nito at sumunod sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ng ating Panginoon, nalungkot siya dahil siya ay napakayaman. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang binatang mayaman, kundi tungkol sa ating lahat. Sa ating buhay, mayroong mga pagkakataon na tinatawag tayong magbigay, mag-alay ng higit pa at maging handa na talikuran ang mga bagay na nagpapahamak sa atin. Ang ating Panginoon ay humihiling sa atin na maging bukas palad at magkaroon ng pusong handang mag-ambag, magbahagi at magmahal. Sa pagdiriwang natin sa kapistahan ni San Pius X, isang santo na kilala sa kanyang pagmamahal at pag-aalay sa simbahan, at ang pagunita natin sa Ninoy Aquino Day, isang bayani na nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan, tayo ay inanyayahan na maging tulad nila. Ang kanilang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pagtanggap ng hamon ng ating Panginoon. Kahit na ito ay nagdudulot ng pag-aalay at pagtanggi sa ating sarili. Sa ating mga sundalo sa Hukbong Katihan ng Pilipinas, kayo ay nasa isang espesyal na posisyon ng paglilingkod at pagtatanggol sa ating bayan. Sa inyong pagsisikap, inyong ipinapakita ang katapangan, dedikasyon at sakripisyo para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Gayunpaman, hindi lamang ang inyong physical na paglilingkod ang mahalaga, kundi ang inyong kakayahang maglingkod ng buong puso at kaluluwa. Tulad ng sinabi ni Jesus sa isang binatang mayaman, maaaring may mga bagay din sa ating buhay na kailangan nating talikuran o isakripisyo upang maglingkod ng buong katapatan. Ito ay maaaring ang pagsasakripisyo ng mga masalimuot na sitwasyon, mga pagkakataong naabuso natin ng ating kapangyarihan o pagsasamantala sa iba, o maging ang pag-alay ng ating mga personal na interes para sa kabutihan ng iba. Sa kapistahan ni San Pius X,
na nagbibigay sa atin ng tunay na halimbawa ng paglilingkod sa simbahan at sa pagdiriwang natin ng Ninoy Aquino Day na nagpapahiwatig ng pag-alay ng buhay para sa bayan, tayo ay inanyayahan na maging mga lingkod na may malasakit at tapat na paglilingkod sa ating mga kapwa Pilipino. Sa lahat ng ating mga mamamayan, hindi lamang ang ating mga sundalo, kundi tayong lahat ay tinatawag na maging mga instrumento ng pagmamahal at kapayapaan sa ating bansa. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating hinaharap, maaari nating isipin kung paano tayo makaambag at makatulong sa pag-unlad ng ating lipunan. Ito ay maaaring magsimula sa mga maliliit na gawain ng kabutihan at pagtulong sa ating mga kapitbahay, sa pagtataguyod ng katarungan at paggalang sa karapatan ng lahat, at sa pagpapalaganap ng pagkakaisa at diwa ng pagmamahalan. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang limitado sa isang araw o espesyal na okasyon lamang. Ito ay dapat magpatuloy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ating mga pagkilos, maaari nating bigyan ng kahulugan ang kahalagahan ng paglilingkod. Ang paglilingkod at pagsasakripisyo para sa ating kapwa-tao at para sa ating bansa. Kaya tanggapin natin ang mga hamon na inihain ng ating Panginoon sa ating mga puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan. Kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hagbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.